Maligayang pagbabalik kaibigan. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang 10 pinaka-wanted na tao sa Pilipinas. Pero bago natin simulan ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo, at kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat. Kapatid, alam mo ba na sa Pilipinas ay mayroong mga taong pinaghahanap ng mga otoridad dahil sa ito ay wanted at may nakapatong na napakalaking halaga. Ang mga taong ito ay nakagawa ng isang krimen kung saan ito ang nagdala sa kanila sa kapahamakan. Gusto mo na ba silang makita? So tara, simulan na natin. Number 10. Ignacio Montison Jr. Si Ignacio Montison Jr. ay nakatira sa Barangay Baligan, San Quintin, Pangasinan, kung saan doon na rin siya ipinanganak. Marami ang mga taong nakakakilala sa kanya, marami din siyang mga kaibigan. Pero isang araw dumating ang hindi inaasahang pangyayari kung saan siya ay nakagawa ng isang krimen. Oo, tama ka ng pagkakarinig kapatid, siya ay nakapatay ng hindi sinasadya. Kilala siya sa tawag na pugito na may kasong homicide at frustrated murder na may patong na 550,000 pesos. Number 9. Francisco Inuharto Taruk o mas kilala sa tawag na Boy Taruk. Ang taong ito ay hindi kilala maski ang mga kapulisan ay hirap matunton ang taong ito. Hindi alam kung ilang taon gulang na, hindi din alam kung saang lugar ito nagmula. Siya ay wanted sa kasong murder at robbery at may patong na 575,000 pesos. Number 8. Alexander M. Bacar. Si Alexander Bacar o mas kilala sa tawag na Dan Otto ay nakatira sa Barangay Badtasan, Kiamba, Sarangani, Cotabato City na kung saan doon na din siya ipinanganak. Siya ay 36 na taong gulang na at dating security guard ni FCA o ni Fortunato C. Abad na isang Commanding General of the Philippines Army at Ambassador ng People's Republic of China. Uulitin ko, siya ay ang dati nitong security guard. Si Alexander ay mayroong nakababatang kapatid na si Bingbong Capina na kasama sa RCBC robbery at di sadyang pagpatay sa isang vault custodian sa Alabang, Muntinlupa City noong 1999. Siya ay may kasong robbery with homicide at may patong na 700,000 pesos. Number 7. Frasier Salamon. Si Frasier Salamon o alias Abu Jarin ay ang may pinakamaraming kaso sa lahat ng wanted sa Pinas. Dahil alam mo bang siya ay may 4 na patong-patong na kaso at ito yon. Siya ay sangkot sa pagkidnap kay Emilio Enriquez at kasama din siya sa nang massacre sa 13 crew member ng isang fishing boat sa Pagadian City. Sangkot din siya sa pagkidnap sa 2 French journalist sa Sulu at pagbato ng napakadelikadong granada sa Basilan na ikinasawi ng isang fish pond owner. Isa din siya sa mga revolutionary tax collector na kung saan nangongolekta siya ng pera at kapalit ang kaligtasan ng mga tao. At ito din ang mga perang ginagamit nila para bumili ng baril at bala at iba pa na pwedeng gamitin sa kasamaan. Marami pang ibang kaso si Frasier Salamon tulad ng murder, robbery in band, kidnapping at kidnapping in serious illegal detention at may patong na 850,000 pesos. Number 6. Eduardo Iran. Si Eduardo Iran ay pinanganak sa Lucena, Iloilo. Siya ay nakapagtapos ng pag-aaral, ngunit siya ay gumawa ng kasamaan na nagdulot sa kanya upang maging isang most wanted person. Siya ang pumatay kay ex-messenger Cesbreño noong December 23, 1984 at tumakas sa detention noong May 19, 1985 at pagpatay kay Governor Evelio Javier ng Antique sa San Jose noong February 11, 1986. Sangkot din siya sa pagnanakaw at pag-hold up sa Allied Bank at Putatan Bank sa Iloilo noong April 8, 1986 na ninakawan niya ng 869,000 pesos. Siya din ang nagkidnap at pumatay kay Pio Lopez sa Manila noong October 16, 1991 at dahil dito
siya ay nagkaroon ng kasong robbery and hold-up, kidnapping with murder, attempted murder at may patong na 1 milyong piso. Number 5. Cory Dicpus. Si Cory Dicpus ay nakatira sa poblasyon Lubuagan sa Kalinga. Siya ay tinuturing na pangunahing suspect sa pagmasaker ng 5 katao sa Pangasinan. At si Cory din ang bumaril kay Johnson Dawatan at Pastor Richmond Farilas ng INC o Iglesia ni Cristo. Siya ay may kasong murder at may patong na 1 milyong piso. Number 4. Harold Lombres Pajardo. Kilala si Pajardo sa alias na Harold at nakatira sa barangay Suplan Tanawan sa Batangas. Isa siyang miyembro ng Kidnap for Ransom Group at miyembro din ng Karnaping sa Cavite. Isa sa mga nabiktima niya ay si Victor Castaneda na isang science deduction mentalism at prestidigitation expert. Sangkot din siya sa mga illegal gambling at may kasong kidnap for ransom at violation of Republic Act 6539 o Anti-Carnapping Act at may patong na 1 milyong piso. Number 3. Cesar de Guzman o mas kilala sa alias na Kabesa. Ipinanganak si Cesar sa San Carlos City sa Pangasinan at nakatira sa San Pedro Laguna City. Siya ay may edad na 53 taong gulang at suspect sa pagpatay kay Mayor Julian Birosuelo ng San Carlos City, Pangasinan. Tama ka ng pagkakarinig kapatid, siya ang pumatay sa mayor ng San Carlos City na kung saan doon din siya ipinanganak. May kaso si Cesar na double murder at frustrated murder at may patong na 1 milyong piso. Number 2. Bobby Novero Tejero. Si Bobby ay nakatira sa Lianga, Surigao del Sur at doon na din siya ipinanganak. Siya ay 38 taong gulang na. Isa si Bobby sa itinuturing ng mga kapulisan na lubhang mapanganib. Siya ang suspect sa pagsunog ng Alcalde Building o isang indigenous school sa Surigao del Sur at pagpatay sa 3 katao sa sitio Hanayan, Barangay Diatagong, Lianga sa Surigao del Sur noong September 21, 2015. Siya ay may kasong robbery, grave coercion, arson at murder 3 counts at may patong na 1,200,000 pesos. Number 1. Ruben B. Ecleo Jr. na may patong na 2 million pesos. Si Ruben ay anak ni Ruben Ecleo Sr. na leader ng PBMA o Philippine Benevolent Missionaries Association at si Ruben Ecleo Jr. naman ang kinikilalang Supreme Master ng PBMA. Siya din ang ex-congressman ng Dinagat Island na may kasong violation of Section 3, Republic Act 3019 at anti-graft corruption at may kaso ding murder. Siya ang pumatay sa sarili niyang asawa. Oo kapatid, tama ka ng pagkakarinig. Siya ang pumatay sa sarili niyang asawa na isang medical student sa Southwestern University sa Cebu. Si Ruben ay nahatulang guilty noong 2012 ngunit nakapagtago ng 8 taon bago siya tuluyang mahuli ng mga kapulisan noong July 30, 2020. Nagpanggap umano si Ruben bilang isang Manuel Riberal ngunit sa tulong ng isang impormante ay napatunayan na siya ay si Ruben Ecleo Jr. At dahil doon, ang impormante ay nakatanggap ng tumataginting na 2 million pesos dahil ito sa pagturo niya kay Ruben B. Ecleo Jr. So kapatid, nakita mo na ang 10 pinaka-wanted na tao dito sa Pilipinas. Nagustuhan mo ba? Pa-like at subscribe naman. So this is Win YT. Maraming salamat. I'm out.